what is exciting working with Catherine in this film? Exciting. After 4 movies na nagkasama po kami ni Catherine, hindi pa rin po nagbabago ang excitement ko. Yun lang po. Wow, ah. Ganon? Si Catherine naman. Catherine naman, bawian mo daw yun. Catherine, anong enjoy mo working with Daniel? And what would you say are his special qualities as a person and as a co-worker sa film? Kailangan ba tapatan ko yung sagutin ng pressure naman ako. Pero ngayon kasi, nakita ko, Ganyan, ha? nakita ko kasi siguro nung halos simula, almost simula pa si DJ, na nakasama ko na siya. Nung payat pa siya noon, tapos iba pa talaga siya hanggang ngayon. So masasabi ko na nakita ko siya na kung paano siya nag-grow as a person and as an actor. At since nag-soap na kami, tapos nakailang movies na rin, sobrang napaproud po ako sa kanya ngayon kasi nakita ko, gaya ng sinabi niya, na mahal niya talaga niya yung trabaho niya. Dati naglalaro-laro lang siya, ganyan-ganyan. Pero ngayon, nag-concert na siya sa Araneta. Alam mo yun, ang dami na niyang nagawa. Kaya sobrang proud ako sa kanya. At okay rin kasi, bakit? Kasi habang tumatagal kami nagkasama, alam mo, hindi ko nagsasawa sa kanya kasi masarap kasama si DJ. Yeah, masarap siya kasama. Parang kami baby po na kasama, ganyan siya. I mean baby as in literal na baby. Yeah, thank you. Catherine, ano ang in-enjoy mo as leading lady, tsaka ano yung ayaw mo na karanasan bilang leading lady? I mean, the ups and downs of a leading lady. Bilang leading lady ni DJ po, siguro, yung unang mga In general. In general, okay. Siguro, para mabigyan ka rin ng isang role na parang isa ka na sa mga leading ladies, of course, nakakatuwa yun kasi ibig sabihin na nag-grow ka na hindi ka na yung batang kung sino-sino lang. And siguro pag feeling ko, pag leading lady ka, mas may mga chance ka mag-portray ng iba-ibang mga roles na hindi ko naman talaga nagagawa sa totoong buhay. Like sa bawat movies, ibang dito. So parang pumapasok ako sa ibang character ng tao. So, yan siguro. Sige, salamat. Thank you. Kat, sabi nila ang pag-ibig daw nakakaganda. Ay, ito sa gilid. Ayan. Yun din sinabi ko sa Sabi nila ang pag-ibig daw nakakaganda. Would you say na you're in love right now? Yes. Hindi ikaw, si Catherine. Sige, pwede ka rin sumagot. Are you in love right now, DJ? Siguro ang puyat nakakaganda. Pero naniniwala ka doon, ang pag-ibig nakakaganda? Feeling ko pag may anak ka, pag masaya ka, feeling ko... Then yes or no lang, ang pag-ibig nakakaganda? In general, yeah, siguro. Kaya ka gumaganda. Arsos. Sorry ba? Okay, may question naman mula kay Kagawad Ronnie Carrasco. Kagawad Ronnie. Para po kay Direk Cathy, kay Emilio. Ano po? The word gangster po has a violent connotation. Ang tanong ko po, what makes this movie a must-see one, given the current news reports on teen violence involving fraternity members? Pang Miss Universe, Miss With Philippines. that question, consider me the fourth runner. Hindi, tama. Medyo relevant lang yung tanong niya, no? Kasi yung gangster nga daw direct, merong parang violent connotation. Right now, ang current issues and news ay yung hazing or something. So, what makes this a must-see na hindi naman hina-highlight yung pagiging violent? Okay, direct. Well, actually, kaya nga may conscious effort po kami na nakita nyo naman po sa teaser, wala naman po sa pagka-gangster nila, I think, yung may tendency to become violent. We really avoided that part. Kasi a gangster naman doesn't necessarily mean may gang ka na frat, violent, may hazing, may ganyan. Gangster,
kanya-kanyang interpretasyon Attitude, kasi parang yun attitude Oo. lang eh, parang gano'n eh. And even in the book po, wala pong ganung connotation na binigay sa gangster na ito parang into frat or anything. So, we have to be careful kasi alam naman natin ang responsibilidad natin sa mga manonood. Especially, ang audience ng mga batang to, itong dalawa, from 3 years old talaga pataas. So, paano ko naman namin sila bibigyan ng isang role na medyo aayawan at katatakutan. So, we have to be careful and we were careful. From the book to the movie to the actors, we were very careful in interpreting what a gangster is. Okay. Thank you, Direk. Salamat daw po. Okay, Panay. Ngayon, si Catherine. Catherine, can you imagine yourself dating a young gangster? Me, dating a gangster, parang kung sa totoong buhay, hindi ko nakikita yung sarili ko. Kasi pag hindi, pag ikaw, magsasarili, ako kasi, hindi, kasi pag ako kasi dati, pag isip mo gangster, inisip mo yung mga nagka-cutting classes, yung mga nakikipagsuntukan, ganyan. Pero pag sa akin, sa totoong buhay, feeling ko, depende sa pagka-gangster siguro. Kasi may gangster na, alam mo yung baliw talaga, tapos meron naman yung, gano'n lang talaga siya. Pero ako sa sarili ko, feeling ko naman kung good intention naman talaga yung isang tao, It won't matter, ma'am. tinatingnan natin kung ano. Basta importante sa akin, maganda yung intention, hindi ako paglalaro. So kung hindi gangster, you're dating a blank. A what? Catherine. She's dating someone. No, someone. Hindi ko pa alam. She's dating the blank. I still don't know. Yeah. Okay. Panay. Ano yun, kung si Ronnie Carrasco ay isang kagawad at nagsusulat sa PSN, si Pablo who just asked a question before Ronnie, writes for the Philippine Star. Tapos si Mario ay nasa Malaya at saka People's Journal naman. Para doon for the information of those, lalo na yung mga tauhan. Ngayon, may tanong ngayon si Maridol Bismarck ng Yahoo Philippines. Tita Maridol. Kasi directly ba marami ka nakitang love teams? Years from now, let's say 3-5 years from now. Sa tingin mo si Daniel at si Catherine, sinong love team, present love team, magiging parang sila? So yung may nagtanong na po sa akin kanina. Feeling ko po they're very unique. Maybe they will never be a Juday Piolo or John Lloyd Bea. Kasi, ano nga? Because Daniel is Daniel. Tama. Because Daniel is Daniel, no? Alam naman po natin yan. Daniel iba siya eh. Iba si Daniel eh. Hindi natin siya pwede i-compare kay Piolo, nor John Lloyd, nor kung sino man po, no? And even Catherine also, meron siya sarili. So, ako po hindi ko po masabi kung sino sila, no? Kung ang basis natin ay kasikatan, I hope that they would, no? Reach the stardom na inabot ng Juday Piolo and John Lloyd Bea. Pero kung ang definition nga po ay kung sino sila, wala po. They will always be just Catherine. Yeah, can you get the comments from Catherine and Danielle? 5 years from now, how do you see yourself as a love team? Ka-level, I don't know, ka-level ba? Juday Piolo or whatever? Siguro isaset po namin yung sarili namin na isaset po namin na sila Sir Piolo, sila Sir John Lloyd, na example na po para sa amin dalawa ni Catherine. Kumbaga, inspirasyon po sa amin dalawa dahil hindi naman po sila sumikat dahil lang guwapo at magaganda, di ba? Dahil po, magagaling po sila mga aktor at actress, kaya po sila nakaya. So, lagi po namin silang inspirasyon ni Catherine. Ganun
akin din po, alam naman natin na marami talagang mas senior sa amin. Marami mga love team na nauna like si Bea John Lloyd, Jericho Christine, and fan kami nila. So, ayoko pong sabihin na tatapatan namin sila or gusto namin mas angatan sila. Pero sila maging inspiration po namin. Kasi ang dami pa namin kailangan matutunan eh. Lalo na kay Direk Cathy, parang ay shit, ang dami ko parang kailangan talaga matutunan kasi ang dami namin natututunan talaga every shooting. At marami pa talaga kami matututunan sa process na to. So, masabi... At... So, sila yung mga inspirations po namin. At sana one day, yun, maging katulad nila kami kasi kita naman natin yung mga pelikula nila, talaga yung tumatak sa akin na One More Chance, yung mga yun. Okay. Tamaridon, thank you. Maraming question ako kay Kat, kay Direk Cathy, kay Kat, saka kay DJ. Yung eksena parang hahalikan ni DJ si Catherine. Yung sa parang poste. Ilang take yun? Anong nangyari? May sumagi ba? Merong ano? Paano? Paano na choreograph yun, DJ? Kat? Hindi ako nag-choreo nun. Okay. Siguro diretsyong tanong, parang nahalikan mo ba si Catherine doon? Sa scene na yun? Sa pisngi? Nahalikan mo? Manood na lang. Sus! May ganun? Dali na! Gusto lang namin malaman, nahalikan mo ba? Doon sa eksenang yun. Kung sabihin natin, Bakit ba, Nay? para panoorin natin. Okay, so. Next pa na. Manay naman eh. O, go Manay. Kung may tanong ako kay Direk Cathy, before I give the microphone to Julian, Star Studio, gusto ko laman, Direk Cathy, si Piolo and Juday, at saka si John Lloyd and Bea, nano became lovers kumbaga in real life. Samantalang ang dalawang ito, even before they proved their work as actors, naging love team mo na sila. And that's what makes them extra popular these days. So, palagay nyo, mas makakatulong sa kanila yung pagiging real life love team nila. Ano magsasabi ka, Direk Cathy? Got to believe they are not only lovers on screen, but also lovers of real life. Hindi, naguluhan ako Manay. Parang may sinasabi niyo po, real life love team sila. Ay, hindi ko po Hindi. alam. Hindi ko alam. Alam na namin lahat. Okay na kayo, hindi ko alam. Hindi ko po alam, Manay. Ang akin na po talaga, Daniel is very vocal. Diba? Sa pagkakaroon ng attraction or ng crush kay Catherine. Tama ba ako? Yee! Oo. But other than that, hindi ko na po alam beyond that. But ako nakakatulong po na sa kanilang trabaho. Pero it shouldn't matter kung sila po or hindi. As it did not matter to John Lloyd and Bea and Piolo. Yeah, thank you. Ngayon ito na si Julian. Okay, last two questions na tayo. So, kay Julian. Hi, for Bianca. Bianca, when did you first start writing stories? And yung idea for She's Dating the Gangster, saan mo siya nakuha? And did you always want your story to be turned into a movie na si Catherine and si Daniel yung magpo-portray ng characters of Kenji and Athena? Sinimulan ko yung She's Dating mga end ng 2005. Tapos, na-post ko siya sa Candy Mag, April 2006. Tapos regarding din sa, sorry. Yung idea for the story. Wala, mga hugot lang siya. Basically, hugot lang siya. So, kung ano yung na-feel ko, kung ano yung naisip ko, yun na lang yung nilalagay ko.
gaya nga nasabi kanina, basis kasi yung pag-update namin. So, kung ano yung maisip ko ng day na yun, yun ay susulat ko. So, wala talaga akong inspiration. Tapos, kung sa movie, regarding sa movie, kasi masyado ng mataas na pangarap yun. So, hindi ko talaga inaakala na magiging movie siya. Nung tinanong ako, sila yung naisip ko talaga. Kasi, ano ba yun, April 2013, na-publish yung book. Sila yung naisip ko. Bakit sila? Kasi yung aura nila parang, di ba? Pag nabasa, Kenji at Ine, pag nabasa mo talaga yung book, sila yung naiisip mo na bagay eh. So, yun. Nung ano naman, when they had to make changes to the story, masakit ba sa'yo yun na kung meron sila mga tinanggal or dinagdag? How hard was it for you to let go? Kasi di ba pag writer ka, yung story mo is like your baby, di ba? So, mahirap ba to let go? Actually, kinonsult naman nila ako niya. Nag-meet kami regarding sa book, ano yung pwedeng gawin, ano yung dapat ayusin. Ang akin lang kasi, huwag nilang, yung mga readers ko, may certain scenes na gusto mapanood eh. May favorite scenes sila doon na ayaw nila matanggal. So ang akin, okay lang kahit i-cut nila or baguhin nila. Basta yung gustong scenes ng mga readers ko, nandoon, makikita nila. And yun, okay naman eh. Masaya naman ako sa outcome, masaya ako sa pagbabago, sa mga nadagdag. Thank you. Pahabol lang for Sofia. Sofia, syempre as bilang third party kumbaga dito sa movie, may experience ka bang bashing from people online and how did you deal with that? Meron po. Nag-assume sila na meron po. Palakas na ng konti sa Nag-assume po sila na meron pong kissing scene. Kissing scene nino? Nag-assume po sila na meron. Kissing scene mo with Daniel? Okay. Ayun po, tapos tayo po nagsasabi daw po sa akin na, ay sabi po sa akin sa Twitter, alam nila, hindi ko daw, hindi ko naman po kailangan gawin yun, pero sumikit, gano'n. Hindi na po ako nagbukas after. So in-avoid mo na lang? In-avoid ko na lang. Kasi syempre, masakit po. Pero sabi nila natural lang daw po kasi artista. Eh bago lang din naman po ako sa industry, kaya medyo hindi po po sa yan. Thank you. Thank you, Julian. Last question na tayo, Manay. Let's wrap it up. Last now, may isa pa. Last na daw eh, sabi ni